Minsan, kahit anong pilit mong pigilan, may mga damdaming hindi mo maiiwasan. Parang tubig sa ilog na hindi mo kayang kontrolin. Dadaloy ito, tatawid, at sasagasaan ang lahat ng harang. Ganoon ang nararamdaman ko sa kanya. Sa kaibigan kong si Lara. Magkaibigan kami mula pa noong high school. Siya ang tipo ng taong palaging may ngiti sa labi. Kahit pa ang mundo niya ay tila bumabagsak. Likas sa kanya ang pagiging masayahin at madali siyang mahalin ng kahit sino. Ako. Ako ang tahimik niyang kaibigan. Palaging nasa tabi niya. Palaging handang umalalay. Sa bawat tagumpay niya, sa bawat pagluha, laging ako ang una niyang tinatawagan. Naging bahagi na ako ng buhay niya, ngunit hindi niya alam na siya ang buong buhay ko. Alam kong mali. Alam kong wala akong karapatang maramdaman ito, lalo na't may mahal na siya, si Neil. 1 taon na sila, at mula pa noong nagsimula silang dalawa, unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang makita silang masaya o ang ipakita kay Lara na masaya rin ako para sa kanya. Hoy, ano bang iniisip mo? Tanong ni Lara habang hinihigpitan niya ang scarf sa leeg niya. Maginaw ang hangin sa parke kung saan kami madalas mag-usap tuwing hindi siya libre kay Neil. Ngumiti ako, pilit na tinatago ang bigat sa loob ko. Wala. Ang lamig lang siguro, kaya ang tahimik ko. Ang weird mo. Hindi ka ganyan dati. Biro niya, habang siniko ako ng mahina. Ang mga mata niya, kahit na natatakpan ng manipis na ulap ng lamig, palaging maliwanag. Parang laging may pag-asa sa kanila. Siguro kailangan mong mag-date para hindi ka mukhang nalulungkot. Napatawa ako. Hindi ko alam kung irony ba yon o talagang wala siyang ideya sa kung ano ang nararamdaman ko. Ano ka ba? Ayos lang ako. Mas masaya ako kapag kasama ka. Aus? Nagtaas siya ng kilay, sabay tawa. Kapag tumatawa siya, parang bumabagal ang oras. Sige na nga, masaya rin ako kapag kasama ka. Pero iba pa rin kapag si Neil ang kasama ko. Alam mo naman yon, di ba? Oo, alam ko. At sa bawat pagkakataong binabanggit niya ang pangalan ni Neil, parang may kamay na sumasakal sa puso ko. Pero hindi ko siya masisisi. Mahal niya si Neil at si Neil ang pumupuno sa kanya. Ako? Ako'y isang mantsa lang sa canvas ng buhay niya. Nandyan, pero hindi kailanman magiging bahagi ng larawan. Uy, tumatawag si Neil. Saglit lang ha? Tumayo si Lara at lumayo ng bahagya para sagutin ang tawag. Pinanood ko siya mula sa malayo. Ang paraan ng pagngiti niya, ang liwanag sa mukha niya habang kausap ang taong mahal niya. Biglang sumulpot ang tanong sa utak ko. Kailan ba magiging akin ang mga ngiting iyon? Kailan ba ako ang tatawagan niya, ang hahanapin niya? Hindi dahil kaibigan ako, kundi dahil mahal niya ako? Humugot ako ng malalim na hininga at tumingin sa langit. Kulay abo ang mga ulap, tila naghahanda para sa ulan. Wala akong magagawa, kundi tanggapin na hindi magbabago ang sitwasyong ito. Hanggang dito lang ako. Sa gilid, sa likod, sa anino ng masaya nilang relasyon. Pagbalik ni Lara, masaya siya. Sorry, ang tagal ko. Sinil kasi ang kulit. Okay lang, mukhang masaya kayo. Sagot ko, pilit na hinuhubog ang boses ko para magmukhang totoo. Tumango siya, ngunit bigla siyang nanahimik. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya biglang nagtanong, okay ka lang ba talaga? Malumanay ang tanong niya, ngunit sapat para guluhin ang loob ko. Parang may bumabagabag sa'yo. Hindi ka naman ganito dati. Gusto ko sanang sabihin. Gusto kong isigaw ang nararamdaman ko, ang bigat sa dibdib ko, ang pag-asa na sana. Kahit isang beses, ako ang makita niya bilang higit sa kaibigan. Pero paano? Paano kung masira ang lahat? Paano kung mawala siya sa buhay ko? Wala, Lara. Huwag mo nang isipin yon. Siguro pagod lang ako. Huwag kang mag-alala, sabi ko, sabay ngiti. Pero alam kong hindi siya kumbinsido. Nakita ko sa mga mata niya na may tanong pa rin siyang hindi niya masabi. Tahimik kaming naglakad pa uwi. Sa bawat hakbang,
Ramdam ko ang distansya sa pagitan naming dalawa. Hindi pisikal, kundi emosyonal. May mundo siya at hindi ako bahagi noon. Gusto ko sanang baguhin iyon, pero alam kong hindi ko kaya. Pagdating namin sa bahay niya, tumigil siya sa harap ng gate at tumingin sa akin. Salamat ha. Kahit ganito ako, kahit minsan nakakainis, nandyan ka pa rin. Wala ayun. Kaibigan mo ako, di ba? Sagot ko. Pilit na tinatago ang kirot sa mga salitang binitiwan ko. Ngumiti siya, pero bigla siyang nanahimik. Tumitig siya sa akin at para bang may gustong sabihin. Napalunok ako, kinakabahan sa bigat ng titig niya. Alam mo, minsan naiisip ko, simula niya, pero hindi niya tinuloy. Tumalikod siya at binuksan ang gate. Alam mo na yun. Hindi ko alam, Lara. Diyos ko, hindi ko alam. Nang gabing iyon, hindi ko alam kung anong demonyo ang nag-udyok sa akin na magpunta sa bahay ni Bea kahit alam kong mali. Siguro dahil sa pangungulila o baka dahil sa pangarap na kahit saglit lang ay makuha ko siyang para sa akin. Isang tawag lang at sinabi niyang libre siya. Halika, sabi niya, may kwento ako sa'yo. Palaging ganito, ako ang takbuhan niya, ang tagapakinig, ang kanlungan. Pero anong silbi ng lahat ng yon kung hindi ako kailanman magiging higit pa sa kaibigan? Pagdating ko sa bahay nila, tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa labas ay kumukurap-kurap, parang mga mata na nagbabanta. Binuksan niya agad ang pinto. Naka-oversized na hoodie at pajama, mukhang pagod, pero maganda pa rin sa mata ko. Pasok ka, sabi niya, ngumingiti. Pero parang may bigat sa mga mata niya. Hindi ko alam kung ano yon, pero naramdaman ko agad na may kakaibang mangyayari. Umupo kami sa sofa, gaya ng dati. May 2 tasa ng kape sa mesa, isa para sa kanya, isa para sa akin. Habang nakaupo siya, napansin ko ang paggalaw ng mga daliri niya sa tasa, parang kinakabahan. May sasabihin ako, bulong niya. Halos hindi ko marinig. Tumango ako. Pilit na pinipigilan ang kaba sa dibdib ko. Ano kaya ang sasabihin niya? May kinalaman ba ito sa akin? Sa kanya? Sa kanila? Siya? Sabi niya. Tumingin sa tasa. Hindi sa akin. Hindi ko alam kung paano sabihin. Pero parang hindi na siya sigurado. Halos mahulog ang tasa ko. Pero mabilis kong naitayo. Parang sinuntok ako ng hangin. Siya, ang boyfriend niya. Ang lalaking palaging nasa kwento niya. Ang lalaking palaging hinahanapan ko ng butas para mapatunayan sa sarili ko na mas mabuti ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang boses ko. Parang nawawala na siya. Parang hindi na niya ako mahal. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Bea. Ang sakit na nagtatago sa likod ng pilit niyang ngiti. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang sabihing hindi niya kailangan ng lalaki iyon. Ako ang nandito. Ako ang hindi kailanman mawawala. Pero hindi ko magawa. Paano ko sasabihin iyon kung alam kong ang puso niya ay nasa iba? Bea, sabi ko, maingat. Sigurado ka ba? Baka naman may pinagdadaanan lang siya. Tumawa siya, pero ang tawa niya ay parang bali. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Baka ako ang may problema, baka ako ang hindi sapat. Tumayo siya, naglakad papunta sa bintana. Ang malamlam na ilaw ng poste sa labas ay tumama sa mukha niya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa gilid ng mata niya. Nakakapagod na, alam mo, yung mahal mo siya pero hindi mo alam kung mahal ka pa rin niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na naririto ako, na kaya ko siyang mahalin sa paraan na hindi magagawa ng kahit sino. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa dahil alam kong hindi iyon ang kailangan niya. Hindi ako ang kailangan niya. Bea, sabi ko ulit, mas mahina na ngayon. Baka kailangan niyo lang mag-usap. Baka may kulang lang sa pagitan niyo. Tumalikod siya. Tinignan ako. At sa unang pagkakataon, parang nakita niya ako, hindi bilang kaibigan,
Pero bilang taong handang sumalo sa kanya, ikaw ba? Tanong niya. Ikaw ba sa tingin mo, kaya mo akong mahalin kahit anong mangyari? Halos mabingi ako sa tanong niya. Ano iyon? Isang pagsusuri? Isang pag-amin? O baka desperasyon lang ang tanong ng isang taong sugatan at naghahanap ng sagot kahit kanino? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano sumagot, kung paano magpaliwanag. Pero bago pa ako makapag-isip, tumayo siya, lumapit at hinawakan ng kamay ko. Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa lugar niya, hindi mo ba ako iiwan? Ang init ng kamay niya ay parang apoy. Sinusunog ang lahat ng pagtatanggi na itinago ko sa loob ng mahabang panahon. Gusto kong sabihin na, oo, hindi kita iiwan, pero hindi ko magawa. Ang bibig ko ay nanatiling nakatikom. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, parang sasabog. At doon, sa gitna ng tensyon, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan sa labas. Tumigil siya, bumitaw sa kamay ko, at tumakbo papunta sa pinto. Ako, naiwan sa sofa, nanatiling nakaupo, habang ang puso ko ay unti-unting nilamon ng kaba. Binuksan niya ang pinto, at doon ko siya nakita. Ang boyfriend niya, nakatayo, may daladalang bulaklak. Ang ngiti niya ay parang walang nangyari. Parang hindi siya umalis. Parang hindi niya iniwang mag-isa si Bea. Babe! Sabi nito, lumapit at niyakap si Bea. Sorry kung pinaghintay kita. Ayos ka lang ba? Tumango si Bea, pero nakita ko ang pag-aalinlangan sa mata niya. Tumalikod siya, tinignan ako. At sa isang saglit, parang may bumagsak na pader sa pagitan namin. Bumalik siya sa kanya. Iniwan ako doon, sa malamlam na liwanag ng sala, habang ang bawat bulaklak sa kamay ng lalaki ay parang tinik na tumutusok sa puso ko. Naramdaman ko ang telepono ko sa bulsa. Tumunog ito, isang mensahe mula kay Bea. Binuksan ko, at ang nabasa ko ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Salamat. Alam ko na ngayon kung sino ang pipiliin ko. Buwan ng Disyembre noon, malamig ang hangin at parang mas malamig pa ang espasyo sa pagitan namin ni Sam. Magkaibigan kami? Oo. Pero parang may ibang bagay sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na hindi ko kayang sabihin, lalo na't alam kong may mahal na siya. Si Adrian. Si Adrian ang tipo ng lalaking perpekto sa paningin ng marami. Magaling maglaro ng basketball, matalino, at mukhang galing sa isang romantikong pelikula. Hindi ko siya kailanman kinausap ng masinsinan, pero madalas ko siyang nakikita sa mga kwento ni Sam. Kung paano siya tumatawa, kung paano siya ngumiti, kung paano siya nag-aalaga kay Sam. Sa bawat salaysay ni Sam, nararamdaman kong palayo nang palayo siya sa akin, kahit pa magkasama kami sa iisang kwarto. Uy, ang tahimik mo diyan, sabi ni Sam habang sinusubukan niyang balutin ang isang regalo sa ibabaw ng coffee table. Nasa apartment niya ako, ang lugar na naging parang pangalawang tahanan ko. Pinaligiran kami ng mga kumikislap na ilaw ng Pasko. Sa labas, may mga batang nagkakaroling. Ang boses nila magaan, ngunit tila tinutulak ang bigat sa dibdib ko. Wala naman, sagot ko. Pilit na inaayos ang tono ng boses ko para hindi niya mapansin ang pagkabalisa ko. Pero alam ko, kilala niya ako. Hindi ko siya maluloko. Mukha kang lutang. Ano ba kasi iniisip mo? Tanong niya. Sabay ang pagbagsak ng gunting sa mesa. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Ang mga mata niyang palaging puno ng tanong, palaging nagmamasid sa akin na parang kaya niyang basahin ang laman ng puso ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Kung paano ako nahulog, kung paano ko siya minahal, kung paano ko sinubukang kalimutan ang nararamdaman ko dahil alam kong hindi tama. Pero paano ko sasabihin iyon? Paano ko sisirain ang perpektong mundo niya kasama si Adrian? Minabuti kong ngumiti ng bahagya. Pagod lang siguro, ang daming trabaho sa opisina. Alam kong hindi siya kumbinsido, pero hindi na niya ipinilit. Bumalik siya sa pagbalot ng regalo at ako naman, nanatiling tahimik,
Nakatingin sa kumikislap na ilaw na parang sinisigaw ang mga bagay na hindi ko kayang ilabas. Mga ilang minuto ang lumipas, tumayo si Sam at kumuha ng 2 tasa ng mainit na tsokolate. Inabot niya sa akin ng isa bago siya naupo sa tabi ko sa sofa. Ang lapit niya, halos maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Napatingin ako sa kamay niyang nakahawak sa tasa. Napansin ko ang bracelet na suot niya. Isang bracelet na ibinigay ni Adrian noong anibersaryo nila. Alam mo, buti na lang nandito ka, sabi niya bigla. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin lahat kung wala ka. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya puno ng sinseridad. Ang dami nating pinagdaanan, di ba? Salamat ha. Ang sakit ng mga salitang yon. Parang sinaksak ako ng paulit-ulit. Salamat. Salamat dahil nandito ako bilang kaibigan. Salamat dahil ako ang taong palaging nandyan para sa kanya. Pero hindi niya kailanman maiisip na ako ang taong maaaring magmahal sa kanya nang higit pa sa kaya ni Adrian. Nag-iwas ako ng tingin. Oo naman, magkaibigan tayo eh. Walang problema yon. Ngumiti siya. Isang ngiti na parang sapat na para burahin ang lahat ng sakit sa mundo. Pero hindi sapat para burahin ang sakit sa puso ko. Alam mo ba, may sorpresa si Adrian sa akin bukas. Dagdag niya. Biglang lumiwanag ang mukha niya, puno ng kilig. Sinabi niya na meron siyang ipapakita sa akin na sobrang espesyal. Hindi ko alam kung ano, pero excited na ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang makita siyang masaya dahil kay Adrian o ang malaman na wala akong magagawa para baguhin iyon. Naramdaman ko ang pagtulo ng pawis sa aking likod kahit malamig ang hangin. Masaya ka naman, di ba? Tanong ko. Pilit na inilalabas ang mga salitang hindi ko gustong marinig. Tumango siya. Oo naman, masaya akong kasama siya. Pero masaya rin ako kasi nandito ka. Kayo ni Adrian ang mga mahalaga sa buhay ko. Mahalaga. Isang salitang napakalapit pero napakalayo. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Kaya nanatili akong tahimik. Nagkunwaring abala sa pag-inom ng tsokolate. Nang malapit ng maghating gabi, nagpaalam na ako. Sinabi kong kailangan kong magpahinga dahil maaga akong papasok kinabukasan. Pinilit kong ngumiti habang hinahatid niya ako sa pintuan. Pero sa loob ko, naglalaban ng sakit at galit. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko, sa kahinaan ko. Habang naglalakad ako pa uwi, nagdesisyon ako. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Hindi ko kayang manatili sa tabi niya. Nagkukunwaring masaya habang alam kong hindi ko kailanman makukuha ang puso niya. Bukas, pupunta ako sa opisina ng maaga. Pero hindi para magtrabaho. Magpapasa ako ng resignation letter. Magpapasya ako na lumayo. Mahal ko siya. Pero hindi ko kayang manatili sa mundo kung saan palaging may Adrian. Kung saan palaging may kaibigan lang. Nang makarating ako sa apartment ko, binuksan ko ang ilaw at naupo sa kama. Pero sa pag-aabot ko sa bag, para maghanda ng resignation letter, may nahulog. Isang maliit na papel, nakaipit sa notebook ko. Binuksan ko ito at nang mabasa ko ang nilalaman, nanlamig ang buong katawan ko. Alam ko, matagal ko nang alam, pero bakit hindi mo sinasabi? Ang sulat ay walang pangalan, pero pamilyar ang sulat kamay. Tila isang bomba ang sumabog sa isip ko. Nakatingin ako sa kanya habang nagkukuwento siya tungkol sa huling pag-uusap nila ni Mia, ang babaeng mahal niya. Hawak niya ang tasa ng kape. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya, pero sinubukan niyang itago iyon sa pamamagitan ng pag-aayos ng buhok. Pinapanood ko ang bawat galaw niya, bawat paghinga, bawat kurba ng ngiti na pilit niyang iginuguhit sa kanyang mukha kahit halata ang kirot sa mga mata niya. Ang sakit. Ang hirap makita siyang ganito, lalo na't alam kong wala akong magagawa kundi makinig. Ganito na lang ba lagi? Ako ang takbuhan niya, ang kanlungan niya, pero hindi kailanman magiging ako ang pipiliin niya. Ikaw ba, Mark? Tanong niya bigla, pinuputol ang tahimik kong pagmamasid.
Naniniwala ka bang may mga tao talagang hindi tinadhana para sa isa't isa kahit gaano pa nila kagustuhang magkasama? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Alam ko ang sagot, pero masakit itong banggitin. Lalo na't alam kong ako ang nasa likod ng mga salitang yon. Ako ang taong hindi niya titignan kahit anong pilit kong ilapit ang sarili ko sa kanya. Ako ang hindi tinadhana para sa kanya. Siguro, sagot ko, pilit na pinapalabas ang isang ngiti. Baka, ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto natin, nakukuha natin. Tumango siya, tila naiintindihan ang sinasabi ko. Hindi niya alam kung gaano kahirap para sa akin ang sabihin ng mga salitang yon. Hindi niya alam na ang bawat bitaw ng mga salita ko ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo, ang nararamdaman ko. Pero paano? Paano kung masira ang lahat? Paano kung mawala siya sa buhay ko? Alam mo, buti na lang nandyan ka. Sabi niya, sabay tingin sa akin na para bang ako na lang ang natitirang liwanag sa madilim niyang mundo. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpatuloy kung wala ka. Bakit ganito? Bakit ang bawat papuri niya sa akin ay parang pagkondena sa sarili kong damdamin? Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa, na nandito ako hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang taong handang mahalin siya, kahit hindi niya ako kayang mahalin pabalik. Pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang lampasan ang hangganang inilagay namin sa isa't isa. Tumayo siya. Kinuha ang bag sa tabi ng upuan. May kailangan akong gawin. Salamat ulit ha. Lagi kang nandyan para sa akin. Hindi kita maitatanggi, Mark. Ikaw ang pinakamabuting tao sa buhay ko. Pinilit kong ngumiti. Pero ang totoo, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin, hindi ako mabuti. Hindi kita kayang makitang ganito. Hindi ko kayang maging kaibigan lang habang pinapanood kitang umiiyak para sa iba. Pero nanatili akong tahimik. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Iniwan akong mag-isa sa mesa habang ang kape ko'y tuluyan ng lumamig. Pagkatapos niyang umalis, bumalik ako sa apartment ko. Ang bigat ng pakiramdam ko. Para bang may nakapatong na bato sa dibdib ko na hindi ko maalis. Pinilit kong magpahinga, pero kahit ipikit ko ang mga mata ko, siya pa rin ang nakikita ko. Ang ngiti niya, ang tawa niya, ang paraan ng pagsalubong ng liwanag sa mukha niya tuwing umaga. Ang sakit dahil alam kong hindi ako ang dahilan ng mga ngiting iyon. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Claire, isa pang kaibigan namin, ang tumatawag. Sinagot ko ito, pilit na ginagawang normal ang tono ng boses ko. Mark, nandyan ba si Daniel? Tanong niya, halatang balisa. Hindi, umalis siya kanina. Bakit? Mark, may nangyari. Si Mia. Si Mia umalis na. Lumipad na siya pa Amerika. Hindi niya sinabi kay Daniel. Bigla na lang siya nawala. Natigilan ako. Alam kong mahal na mahal ni Daniel si Mia. Alam kong siya ang dahilan ng mga gabi niyang walang tulog, ng mga luhang palihim niyang pinupunasan. At ngayon, bigla na lang siyang nawala. Iniwan si Daniel, na walang kahit anong paliwanag. Ang unang pumasok sa isip ko ay kung paano niya ito tatanggapin. Paano niya haharapin ang sakit na dulot ng babaeng mahal niya. Mark, kailangan mong hanapin si Daniel, sabi ni Claire, halatang nag-aalala. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi ko alam kung nasaan siya. Baka kung ano ang isipin niyang gawin. Hindi ko alam kung paano ako nakapagbihis ng mabilis. Ang alam ko lang, kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang hanapin bago pa mahuli ang lahat. Tumakbo ako sa mga lugar na alam kong madalas niyang puntahan. Sa park, sa bookstore, sa tambayan namin sa may ilog. Wala siya roon. Ang kaba sa dibdib ko'y lalong lumakas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya kung talagang bumigay na siya. Hanggang sa makita ko siya. Nasa rooftop siya ng isang gusali, nakatayo sa gilid habang nakatingin sa malayo. Tinatawag ko ang pangalan niya, pero hindi siya tumitingin.
Ang lakas ng hangin, parang dinadala nito ang mga salitang binibigkas ko palayo sa kanya. Daniel! Sigaw ko, halos hindi ko na marinig ang sarili ko dahil sa ingay ng hangin. Bumaba ka diyan! Mag-usap tayo! Unti-unti siyang tumalikod at doon ko nakita ang ekspresyon sa mukha niya. Puno ng sakit, ng galit, ng kawalan. Hindi ko alam kung paano siya mapapakalma. Hindi ko alam kung sapat ba ang presensya ko para pigilan siya. Mark, sabi niya, mahina pero ramdam ang bigat ng bawat salita. Bakit ganito? Bakit kahit ibigay ko ang lahat, hindi niya ako pinili? Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi ko alam kung paano papawiin ang sakit na nararamdaman niya. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi ko maipaliwanag, na parang may hinahandang desisyon na hindi ko gusto. At bago ko pa siya marating, tumalon siya. Pilit kong pinigil ang bigat sa dibdib habang naglalakad ako sa madilim na kalsada. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay naglalaro sa mga anino ng mga puno. Parang sinasalamin ng kaguluhan sa isip ko. Kanina lamang, nagkita kami ni Elise sa paborito naming tambayan, isang maliit na kainan sa kanto. Nakatitig ako sa kanya habang masaya siyang nagkukuwento tungkol sa lalaking mahal niya, si Lance. Pakiramdam ko, parang may nagdurugo sa loob ko tuwing binabanggit niya ang pangalan niya. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero sa paglipas ng panahon, nahulog na ako kay Elise. Hindi ko sinadya, hindi ko ginusto. Pero paano mo pipigilan ang puso mo kung nagsisimula kang makita ang isang tao na higit pa sa kaibigan? Alam mo ba, napaka-sweet ni Lance? Kahapon, sinorpresa niya ako ng bulaklak. Bulaklak! Wala akong maibigay sa kanya, kundi ngiti at pilit na pagtanggi sa sakit. Tumango ako, nagkunwari akong masaya para sa kanya. Pero ang totoo, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na kaya ko rin siyang mahalin. Masigit pa sa kaya ni Lance. Pero paano ko sasabihin yon kung sa tuwing nababanggit ko ang pangalan niya, kumikinang ang mga mata niya? Napakapalad mo, ang tanging nasabi ko. Tumango siya. Hindi man lang napansin ang bahagyang panginginig ng boses ko. Hindi ko na kaya. Kaya nagpaalam na ako agad pagkatapos ng hapunan. Hindi ko kayang manatili sa presensya niya habang unti-unti akong nasasakal ng katotohanang hindi niya kailanman malalaman ang nararamdaman ko. Sa gabi, habang naglalakad pa uwi, tinanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ko itatago ito? Hanggang kailan ko titiisin ang sakit na pakiramdam ko'y sumusunog sa kaluluwa ko? Pagdating sa bahay, agad kong tinungo ang maliit kong kwarto. Binuksan ko ang bintana, hinayaan ang malamig na hangin na dami ng balat ko. Ang katahimikan ay parang sigaw. Paulit-ulit na tinatanong ang tanong na ayaw kong sagutin. Mahal ko ba siya? Oo, pero bakit hindi ko kayang sabihin? Simpleng sagot, dahil hindi ako si Lance. Habang nakatitig ako sa kawalan, biglang tumunog ang telepono ko. Si Elise. Hindi ko alam kung bakit, pero bumilis ang tibok ng puso ko. Sinagot ko ang tawag, pilit na pinapakalma ang sarili. Hey, sabi niya. Ang boses niya ay parang musika sa pandinig ko. Hey, sagot ko, pilit na pinipigilang masyadong masaya. Pwede mo ba akong puntahan? Hindi ko alam kung sino ang tatawagan. Ang tono ng boses niya ay may halong kaba at lungkot. Bumangon agad ako, hindi na nagtanong pa. Sige, pupunta ako. Pagdating ko sa bahay nila, nakita ko siyang nakaupo sa hagdanan, nakayuko, hawak ang telepono. Lumapit ako at agad kong napansin ang pamumula ng mga mata niya. Umiiyak siya. Elise, anong nangyari? Tanong ko, ang boses ko'y puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin at sa wakas, bumigay siya. Nyakap niya ako ng mahigpit, parang gumuguho ang mundo niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kaya nyakap ko rin siya. Hinayaan ko siyang umiyak. Hinayaan kong malasap ang bigat ng sakit niya. Si Lance. Bulong niya. Niloko niya ako. Gusto kong magalit.
Gusto kong hanapin si Lance at tanungin kung paano niya nagawa yon kay Elise. Pero sa halip, tahimik akong nakinig habang isinumpa ko sa sarili ko na hinding-hindi ko siya sasaktan. Kahit kailan. I saw him. Patuloy ni Elise. May kasama siyang iba. Pinili ko siyang mahalin, pero hindi niya ako pinili. Hindi ko alam kung bakit, pero ang puso ko'y napuno ng galit. Hindi lang kay Lance, kundi sa sarili ko. Bakit ko siya hinayaang masaktan? Bakit hindi ko siya nasabi na, ako ang nandito, ako ang laging naririto? Pero hindi iyon ang tamang panahon para magalit, kaya pinatahimik ko ang damdamin ko. Elise, sabi ko, ang boses ko'y puno ng sinseridad. Hindi mo deserve yon. Hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya'y punong-puno ng luha. Pero mahal ko siya. Hindi ko alam kung paano sumagot. Paano mo ba ipapaliwanag sa isang tao na ang pagmamahal ay hindi palaging tama? Paano mo sasabihin sa kanya na may mga tao sa paligid niya na mas deserving ng pagmamahal niya? Kahit hindi niya yun nakikita? Tahimik kaming nakatingin sa isa't isa hanggang sa bigla siyang nagsalita. Salamat ha, ikaw lang ang nandito. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, alam kong masakit yon. Dahil kahit nandito ako, kahit ako ang laging karamay niya, hindi ako ang pinipili niya. Hindi ako si Lance. Tumayo siya. Pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Pwede mo ba akong samahan bukas? Ayoko munang mag-isa. Tumango ako. Kahit alam kong mahirap iyon. Oo naman, para saan ba ang kaibigan? Ngumiti siya sa akin, pero may lungkot sa mga mata niya. Sa kabila ng lahat, alam kong mahal pa rin niya si Lance. At sa kabila ng lahat, alam kong mahal ko pa rin siya. Habang papalayo siya, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid. Nakatitig ako sa likod niya. Parang may bumubulong sa akin na may mali. Pero hindi ko yung pinansin. Hanggang sa bigla siyang tumigil sa paglalakad. Lumapit siya sa akin at may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. May sasabihin ako, sabi niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit matigas. Pero hindi ko alam kung paano. Nagulat ako. Ano yon? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon parang may tanong sa mga mata niya. Bakit? Bakit parang iba ka? Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ang tensyon ay parang alon na bumalot sa amin. Bago pa ako makasagot, bigla siyang tumalikod at muling naglakad palayo. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang tanong niya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Bakit parang iba ka? Sa gabing iyon, hindi ko alam kung anong mas mabigat. Ang tahimik na lungkot na kinikimkim ko o ang bigat ng mga salitang hindi ko masabi. Nakatingin ako kay Mia, ang pinakamatalik kong kaibigan, habang magkasama kami sa isang maliit na coffee shop na madalas naming tambayan. Nakaipit ang isang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga at ang mga mata niya ay masayang nagkukuwento tungkol sa date nila ni Carlo. Paano ba napunta sa ganitong sitwasyon na bawat ngiti niya ay tila isang patalim na tumatarak sa puso ko? Habang tinatalakay niya ang mga plano nila para sa kanilang anniversary, pilit akong ngumiti. Oo, anniversary na nila sa susunod na linggo. 1 taon na rin mula nang unti-unting nagbago ang mundo ko, mula sa simpleng pagkakaibigan hanggang sa isang mas masakit na katotohanan. Mahal ko na siya. Hindi ko sinasadya, ngunit nangyari. At sa bawat araw na pinipili kong manatiling tahimik, parang unti-unti akong nilulunod ng sarili kong damdamin. Ang ganda ng idea mo, Ethan, sabi niya, habang nagbabalik tanaw sa isang suggestion ko para sa regalo niya kay Carlo. Para bang wala siyang kamalay-malay na ako, ang taong nasa harap niya, ay nagtatago ng isang lihim na hindi niya kailanman mababatid. Para sa kanya, ako ang taong laging nandyan, ang kaibigan na maaasahan. Pero para sa akin, siya ang taong hindi ko kayang abutin. Ikaw talaga ang may pinakamagandang taste sa lahat. Dagdag pa niya, sabay ngiti. Ang nangiti niyang iyon ang dahilan
kung bakit ako nagpapatuloy kahit alam kong mali. Pero bago pa man ako makasagot, naputol ang linya ng pag-iisip ko nang biglang tumunog ang cellphone niya. Agad siyang tumingin dito at ang ekspresyon niya ay nagbago. Halata ang kilig sa mukha niya. Si Carlo ang tumawag. "Sorry Ethan, saglit lang ha," sabi niya. Tumayo siya at tumungo sa labas para sagutin ang tawag. Naiwan akong mag-isa sa mesa kasama ang isang tasa ng malamig na kape at ang mga tanong na paulit-ulit na sumisiksik sa isip ko. Bakit hindi ko siya kayang bitawan? Bakit? Kahit alam kong may mahal na siya, hindi ko magawang umalis sa buhay niya. Nang bumalik siya, mas masaya ang mukha niya kaysa kanina. Halos kumikinang ang mga mata niya. Okay na. Carlo confirmed na yung dinner namin next week. Ang saya ko talaga. Aniya, tumangulang ako. Pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman ko. Nagpatuloy ang usapan namin, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang isang paalala na hindi ko siya kailanman magiging akin. Habang naglalakad kami pauwi, napansin kong tahimik siya. Hindi ito ang usual na Mia na puno ng kwento at enerhiya. "May problema ba?" Tanong ko, nag-aalala. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin, seryoso. Ang ganitong ekspresyon niya ay bihira ko lang makita. "Ethan, may sasabihin ako," sabi niya, halos pabulong. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o umasa. Parang may kung anong kakaibang tensyon sa pagitan namin. Nagpatuloy siya. "Alam mo, sobrang thankful ako sa'yo. Lagi kang nandyan para sa akin. Kahit alam kong minsan nakakainis ako o masyado akong demanding, hindi ko alam kung anong isasagot. Kaya tumangulang ako." Hinawakan niya ang braso ko, bagay na bihira niyang gawin. Sa totoo lang, ayoko sanang sabihin ito, pero minsan naiisip ko, paano kaya kung ikaw si Carlo? Tumawa siya ng mahina, pero hindi ko maikaila ang pagkagulat sa sinabi niya. Parang natamaan ako ng kidlat, Mia. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Sa loob ng ilang segundo, naglaro sa isip ko ang posibilidad na baka may nararamdaman din siya para sa akin. Pero bago pa man ako makapag-isip ng malinaw, bigla siyang ngumiti. Tila binabawi ang bigat ng sinabi niya. "Pero joke lang yun ha. Siyempre mahal ko si Carlo. Ang weird ko lang minsan," sabi niya habang tumatawa. Para bang napawi na ang lahat ng tensyon sa paligid. Pero sa loob ko, hindi yun biro. Alam kong kahit paano, may bahagi ng puso niyang nagtatanong at iyon ang mas masakit. Kung may maliit mang parte sa kanya na nagdududa, bakit hindi ko kayang samantalahin? Bakit hindi ko kayang sabihin ang nararamdaman ko? Pagdating namin sa tapat ng bahay niya, tumigil siya at humarap sa akin. "Thanks for tonight, Ethan. Ang sarap talagang may kaibigan na tulad mo." Tumangulang ako. Pilit pinipigilang sabihin ang mga salitang gustong-gusto ko nang ilabas. Nang pumasok siya sa loob, naiwan akong nakatayo sa labas. Tinatanaw ang pintuan na unti-unting nagsara. Habang naglalakad ako pauwi, iniisip ko ang mga sinabi niya. Ang joke niya ay nag-iwan ng marka sa isip ko. Hindi ko alam kung may ibig sabihin iyon o kung talagang wala. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako mapapanatag. Ang biro niya ay nagbukas ng pinto sa posibilidad na hindi ko kayang isara. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang aking cellphone. May isang notification, isang message galing kay Mia. "Ethan, may sasabihin sana ako kanina, pero hindi ko na kayang sabihin ng harapan. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ito big deal." Bilang sagot, tinanong ko kung ano yon. Ilang minuto ang lumipas bago siya mag-reply. Nang makita ko ang bagong mensahe, halos hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Isa lang ang nakasulat, "Sorry." Nagising ako sa tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto. Alam kong siya iyon, si Mia. Wala nang iba pang pumapasok sa apartment ko nang ganoon kaaga kundi siya. Naisip ko tuloy kung may dala na naman siyang sorpresa tulad ng pagkain o kape, gaya ng nakasanayan niya. Pero ngayong umaga, may ibang bigat sa dibdib ko. Parang hindi ko kayang tingnan siya ng diretso sa mata.
Napapaisip ako kung paano ko nagawang mahulog sa isang tao na hindi naman para sa akin. Isang kaibigan, isang taong may mahal ng iba. Para bang kasalanan ng bawat tibok ng puso ko tuwing naririnig ko ang boses niya. Malambing, palaging may kasamang ngiti. Pero hindi niya alam. Hindi niya kailangang malaman. Hindi niya dapat malaman. Pumasok siya. May dalang isang brown na paper bag. Breakfast. Anya, sabay lapag sa lamesa. Nakangiti siya, pero may kakaibang pagod sa mukha niya. Ang mga mata niya, bagamat maaliwalas, ay tila may bahid ng lungkot. Napansin ko iyon agad, pero pinili kong huwag magtanong. Salamat, sagot ko. Pilit ng ngiti ang isinukli ko. Kumusta ka? Parang ang tahimik mo ngayon. Tanong niya habang inaabot ang isang tasa ng kape na inihanda niya para sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Kumusta ba ako? Paano ko sasabihin sa kanya na ang bawat araw na kasama siya ay isang laban? Laban sa sarili kong damdamin. Laban sa katotohanang hindi ko siya kailanman maaaring angkinin. Kaya nginitian ko lang siya at sinabing, medyo pagod lang siguro. Tumango siya, pero hindi niya ako binitiwan ng tingin. Ang mga mata niya, parang nag-uusisa, parang may gusto siyang malaman, pero hindi niya alam kung paano itatanong. Ilang segundo rin niyang tinitigan ang tasa ng kape sa kamay niya bago siya muling nagsalita. Alam mo ba, nag-away kami ni Lucas kagabi. Bigla niyang sabi, walang babala. Napatingin ako sa kanya at parang may kung anong tumusok sa dibdib ko. Si Lucas, ang taong mahal niya, ang taong hindi ko kayang tapatan kahit kailan. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang makita siyang nasasaktan dahil sa ibang tao o ang katotohanang wala akong magagawa para mabawasan ang sakit na yon. Bakit? Ano na naman ang nangyari? Tanong ko. Pilit na itinatago ang bigat sa tono ng boses ko. Hinipan niya ang kape sa tasa, tila pinipili ang mga salitang sasabihin. Hindi ko alam. Parang ang dami na naming hindi pinagkakasunduan. Ang dami niyang ginagawa na hindi ko maintindihan. Kahit na simple lang, parang ang bigat na. Minsan iniisip ko kung tama pa ba ang lahat ng ito. Ang huling mga salitang binitiwan niya ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Ang Mia na kilala ko, ang Mia na palaging sigurado sa lahat ng bagay, ay biglang nagduda. Pero paano ko siya aaliwin? Paano ko sasabihin sa kanya na narito ako, palaging narito, kahit na hindi niya ako kailanman titingnan bilang higit sa kaibigan? Siguro kailangan ninyong mag-usap ng maayos. Mahinahon kong sabi, kahit na ang totoo, gusto ko siyang sabihing bitawan na lang si Lucas. Bitawan na lang ang sakit. Bitawan na lang ang lahat. Pero alam kong hindi iyon ang tama. Alam kong hindi iyon ang dapat. Tumango siya, pero hindi niya ako tiningnan. Nakatitig siya sa tasa ng kape, parang may iniisip na malalim. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingala siya. Salamat. Palagi kang nandito. Alam mo, minsan iniisip ko, buti na lang nandyan ka. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Ang sakit ng katotohanan, nandito ako para sa kanya, pero hindi niya kailanman mapapansin ang tunay na dahilan kung bakit. Hindi niya kailanman maiintindihan kung bakit palagi akong handang makinig, handang tumulong, handang maging sandalan niya. Para sa kanya, kaibigan lang ako. Kaibigan lang. Nginitian ko siya. Pilit na tinatakpan ng sakit sa likod ng mga mata ko. Mia, alam mo naman na palagi akong nandito. Kahit ano pa ang mangyari. Bigla siyang tumayo at lumapit sa bintana. Tinitingnan ng kalangitan na unti-unting nagliliwanag. Minsan iniisip ko, bakit ang hirap magmahal? Bakit parang ang daming komplikasyon? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Para sa akin, ang pagmamahal ay hindi dapat mahirap. Pero siguro, ang pagmamahal na hindi mo maipahayag, iyon ang pinakamahirap sa lahat.
Mia, tawag ko sa kanya. Bahagyang nag-aalangan. Lumapit ako sa kanya. Tumayo sa tabi niya. Mahalaga ka. Hindi mo kailangang magduda sa sarili mo. Kung hindi kayo okay ni Lucas, hindi iyon dahil sa pagkukulang mo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng paningin niya. Parang may hinahanap siya, parang may hinihintay siya. Hindi ko alam kung ano yon. Pero ang tingin niyang iyon ay nagpadagdag sa tensyon sa pagitan namin. Sa pagitan ng mga damdaming hindi ko kayang ipahayag. Salamat, pero tumigil siya parang nag-iisip. Minsan iniisip ko rin, paano kung may ibang tao? Paano kung may ibang mas tamang tao para sa akin? Halos hindi ako makagalaw. Ang mga salitang yon ay parang bomba na sumabog sa tahimik kong mundo. Hindi ko alam kung ako ba ang tinutukoy niya o kung isang palabas lang yon ng kanyang pag-aalinlangan. Pero bago pa ako makapagsalita, bago pa ako makapag-isip ng tamang sagot, tumunog ang telepono niya. Si Lucas. Aniya, sabay lingon sa akin. Ang mga mata niya muling nagbago mula sa lungkot patungo sa pag-asa. Saglit lang ha? Tumalikod siya, kinuha ang tawag at sa bawat salitang naririnig ko mula sa kanya, naramdaman ko ang unti-unting paglayo niya sa akin. Bumalik na naman siya sa mundo kung saan hindi ako kabilang. Sa mundo kung saan si Lucas ang sentro ng lahat. Tumayo ako roon, tahimik, pilit na nilulun ang bawat damdaming gustong kumawala. At saka ko napagtanto, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang magpanggap. Sa gabing yon, hindi ko alam kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Nakaupo kami ni Lyra sa mahabang bangko, sa harap ng ilog, tahimik na pinapanood ang pag-agos ng tubig. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aking balat, ngunit ang init na nararamdaman ko sa loob ng dibdib ko ang siyang bumabagabag sa akin. Ang ganda ng gabi ano? Tanong niya. Ang tinig niya ay parang musika na paulit-ulit kong gustong pakinggan. Tumango lang ako, hindi makatingin sa kanya. Alam kong kung gagawin ko, baka mabasa niya ang lahat ng nararamdaman ko. Ang mga bagay na kailanman ay hindi ko maaring sabihin. Ang mga bagay na bawal. Dahil may mahal na siya at hindi ako yon. Binaling niya ang tingin niya sa akin at sa gilid ng mata ko'y nakita ko ang ngiti niya. Ang tahimik mo. May iniisip ka ba? Umiling ako. Pilit nang umingiti. Wala naman. Pagod lang siguro. Sagot niya. Tumingin ulit sa ilog. Minsan, gusto kong maging tubig. Ang dali lang nilang magpatuloy kahit anong harang ang humarang sa kanila. Sa simpleng salita niyang yon, parang may kung anong pumunit sa puso ko. Hindi ko alam kung paano siya nakakapagsalita ng ganon. Parang palaging may lalim, palaging may dahilan. At sa bawat salitang binibitawan niya, lalo akong nahuhulog sa kanya. Lyra. Ang pangalan niya'y halos bulong lang mula sa labi ko. Nilingon niya ako, ang mga mata niyang puno ng tanong. Gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong sabihin kung gaano siya kahalaga sa akin. Kung gaano kahirap ang magpanggap na wala akong nararamdaman. Kung gaano kasakit ang makita siyang masaya sa piling ng iba. Pero paano ko sasabihin ang mga bagay na yon kung alam kong hindi niya ako kailanman mapipiling mahalin? Tanong niya ulit. Naghihintay. Napailing ako. Wala. Ang dami mo lang kasing sinasabi na minsan parang ang hirap intindihin. Tumawa siya mahina ngunit magaan. Pasensya na. Minsan kasi, mas madaling magsalita kaysa maramdaman ang lahat ng nasa loob mo, di ba? Hindi niya alam kung gaano katotoo ang sinabi niyang iyon para sa akin. Lalo na sa kanya. Sa bawat araw na magkasama kami, sa bawat oras na tumatawa siya sa tabi ko, nararamdaman ko ang bigat ng bawat tahimik kong pag-amin. Mahal ko siya. Mahal ko ang kaibigan ko. Pero hindi ko sinadyang mahulog. Hindi ko sinadyang masira ang sarili kong mundo sa damdaming hindi ko kayang kontrolin. Lyra, sabi ko, mas buo na ngayon ang tinig ko. Anong nararamdaman mo para kay Neil? Bigla siyang natigilan. Tumalikod siya sa akin. Tumingin sa ilog.
at hindi agad sumagot. Narinig ko ang paghinga niyang malalim bago siya muling nagsalita. Mahal ko siya. Alam mo naman yun, di ba? Tumango ako, kahit ang sagot niya ay parang punyal na tumama sa dibdib ko. Oo, alam ko. Bakit mo tinanong? Tanong niya. Nilingon akong muli. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka, ngunit may kung anong lungkot na hindi ko maipaliwanag. Wala lang, sagot ko. Pilit na nagpapanggap na normal ang lahat. Gusto ko lang malaman kung masaya ka talaga. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti niya ay may bahid ng pag-aalinlangan. Masaya ako, pero minsan parang may kulang. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan sa sinabi niyang yon. Gusto kong itanong kung ako ba ang kulang na yon. Kung ako ba ang hinahanap niya, kahit alam kong imposible. Pero sa halip, tumahimik lang ako. Hindi ko kayang umasa sa isang bagay na alam kong hindi mangyayari. Alam mo, minsan naiisip ko. Patuloy niya, ang boses niya ay halos bulong lang. Ang swerte ko na nandito ka. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin lahat ng nangyari kung wala ka. Bigla akong napatingin sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin. Seryoso. Malalim. Ang tibok ng puso ko'y bumilis. Parang gusto nitong tumalon palabas ng dibdib ko. Pero bago pa ako makapagsalita, tumayo siya. Humakbang papunta sa gilid ng ilog. May sasabihin ako sa'yo. Sabi niya, hindi lumilingon. Ang tinig niya ay biglang naging mabigat. Parang may kung anong pasanin sa balikat niya. Pero promise mo, hindi ka magagalit. Ang lamig ng hangin ay parang biglang tumagos sa mga buto ko. Ano yun? Huminga siya ng malalim bago bumaling sa akin. Ang mga mata niya ay punong-puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Neil. Hindi ko alam kung mahal ko pa siya. Ang mundo ko'y parang biglang tumigil. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang narinig ko. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama sa akin. Ngunit hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Lyra, ang pangalan niya'y muli kong binigkas. Ngunit bago pa ako makapagtanong, biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niyang kinuha ito mula sa bulsa, tumingin sa screen, at ang ekspresyon niya'y biglang nagbago. Si Neil, sabi niya, halos bulong. Sinagot niya ang tawag, at sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang may kung anong pader na muling itinayo sa pagitan namin. Ang saya sa tono niya, ang tawa, ang mga pangako, lahat ng yon ay parang paalala sa akin kung bakit hindi siya kailanman magiging akin. Ngunit sa likod ng ngiti niya, hindi ko maalis ang tanong sa isip ko. Kung hindi na niya alam kung mahal niya pa si Neil, ano ang ibig sabihin nito? At bakit parang ang bawat tingin niya sa akin ay may kung anong pag-aalinlangan na tila may lihim siyang gustong sabihin ngunit hindi niya kayang ilabas? Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa tabi ko, ngunit hindi na siya nagsalita. Ang katahimikan namin ay parang isang misteryo, isang bagay na hindi ko alam kung paano bibigyang kahulugan. At sa gabing yon, habang nakatingin kami sa ilog, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi namin mabigkas. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin pagkatapos nito. Ngunit ang sigurado ako, ang lahat ng sinabi niya'y hindi ko makakalimutan. Minsan, ang mga bagay na hindi sinasabi ay ang siyang pinakamalaking tanong. Marahang pumikit si Ana habang nakasandal sa balikat ko. Naririnig ko ang bawat paghinga niya, malalim, mabagal. Tila ba ang mundo namin ay pansamantalang tumigil sa pag-ikot. Nasa ilalim kami ng lumang puno ng akasya sa tabing ilog. Ang hangin malamig, ngunit hindi nakakakilabot. Ang tahimik na musika ng mga dahon na tinatangay ng hangin ay tila isa ring paalala na may mga bagay na hindi mo kailanman kayang kontrolin. Salamat ha, bulong niya. Halos hindi ko narinig. Halos nabura ng hangin ang mga salita.
Ngunit sapat ang lakas nito upang mag-iwan ng marka sa puso ko. Para saan? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, hindi siya sumagot agad. Dumilat siya, tumingin sa akin at ngumiti. Isang ngiti na kayang magpawala ng lahat ng takot ko kahit pa alam kong hindi ito akin. Hindi ako ang dahilan ng ngiti niyang iyon at alam kong hindi ako kailanman magiging dahilan nito. Sa pagiging nandyan, sa pagiging ikaw, ang mga salitang yon ay parang mga sugat na hindi ko kayang hilumin. Nandito ako? Oo. Pero hindi ba't ang sakit ng pagiging nandyan para sa taong hindi kailanman magiging akin? Sa bawat pagkakataong nasa tabi niya ako, pinipilit kong itago ang nararamdaman ko. Pinipilit kong maging kaibigan lang. Kahit pa ang puso ko ay patuloy na sumisigaw ng ibang kwento. Palagi naman akong nandito, Ana. Sagot ko. Pilit pinupunan ng mga salitang hindi ko kayang sabihin. Ang mahal kita ay nanatiling nakakulong sa lalamunan ko. Hindi kayang makawala. Hindi ko kayang sirain ang mundo naming dalawa. Hindi ko kayang sirain siya. Tumawa siya ng mahina. Ang tunog ng tawa niya ay parang musika. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano kaya kung ikaw ang mahal ko. Natigilan ako. Tumigil ang hangin, ang mga dahon, ang lahat. Parang may sumabog sa loob ko. Isang halo ng pag-asa, takot at sakit. Hindi ko alam kung tama bang magtanong, pero ang katahimikan ay parang matalim na kutsilyo na tumatarak sa akin. Bakit mo nasabi yan? Tanong ko. Pilit na pinanatiling kalmado ang tinig ko. Kasi, alam mo naman, di ba? Hindi naman palaging maganda ang takbo ng relasyon namin ni Adrian. Minsan naiisip ko, paano kung ikaw na lang? Ang mga salitang yun ay parang apoy na dumampi sa balat ko. Paano kung ako na lang? Paano kung ako ang pinili mo? Paano kung ako ang mahal mo? Pero alam kong hindi ito totoo. Hindi ito ang kwento namin. Hindi ito ang kwento niya. Ang paano kung ay palaging mananatiling tanong. Isang tanong na kailanman ay walang sagot. Napangiti ako ng pilit. Pero mahal mo siya, sabi ko. Kahit ang totoo gusto kong sabihin, paano kung mahal mo rin ako? O rin, tumango siya. At sa simpleng galaw na yon, parang may pumutok sa loob ko. Oo, mahal ko siya, sagot niya. Kaya nga minsan, iniisip ko, ang unfair ko sa'yo, di ba? Kasi nandito ka, pero hindi kita kayang mahalin ng tulad ng pagmamahal ko kay Adrian. At doon ko naramdaman ang pinakamalaking sugat na hindi ko kayang gamutin. Hindi ko siya kayang mahalin sa paraang gusto ko dahil hindi niya ako kayang mahalin sa paraang kailangan ko. At alam ko, kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, hindi magbabago ang katotohanan yon. Tumayo siya bigla, hinawi ang buhok niya at tumingin sa ilog. Alam mo, minsan naiisip ko, bakit ba ang hirap mahalin ang mga tamang tao? Hindi ko alam kung ako ang tinutukoy niya, pero naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya. Ang hirap mahalin ang tamang tao. Ako ba ang tamang tao para sa kanya? O ako lang ang taong nandyan dahil hindi niya kayang bitawan ang maling pagmamahal? Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Ngumiti siya ng malungkot. Minsan kasi, ang daming tanong na walang sagot. Parang ikaw. Parang tayo. Parang tayo. Ang mga salitang yun ay parang patalim na hindi ko kayang alisin. Parang tayo. Pero hindi naman naging tayo, di ba? Hindi kailanman magiging tayo. Bigla siyang tumingin sa akin. Ang mga mata niya puno ng tanong. Puno ng emosyon na hindi ko kayang basahin. Pero alam mo, kahit ganito, masaya ako na kaibigan kita. Salamat ha. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Ang pagiging kaibigan ay isang piring na pilit kong sinusuot para maitago ang katotohanan. Mahal ko siya, pero hanggang dito lang ako. Hanggang sa pagiging nandyan, hanggang sa pagiging kaibigan. Naglakad siya papunta sa ilog. Iniwan ako sa ilalim ng puno. Iniwan ako sa tanong na hindi ko kayang sagutin. Iniwan ako sa sakit na hindi ko kayang pangalanan. At habang tinitingnan ko siya mula sa malayo, naramdaman ko ang isang bagay
na hindi ko inaasahan. Tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Adrian. Bro, kailangan ko ng tulong. May nalaman ako kay Ana. Napakunot ang noo ko. Agad na binuksan ng mensahe. At sa pagbasa ko sa mga salita, ang mundo ko ay tuluyang nawasak. May iba siyang mahal, hindi ako. Sa gabing iyon, nagtipon kami sa lumang parke na madalas naming tambayan. Ang lamig ng hangin ay tila nagdadala ng bigat sa dibdib ko, habang ang mga ilaw ng poste ay nag-iwan ng maputlang ningning sa paligid. Nakatayo siya sa harap ko. Ang mga mata niya ay kumikislap sa sinag ng buwan, palaging masigla, palaging puno ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong may ibang dahilan kung bakit siya masaya. Dahil sa kanya, sa taong mahal niya. Napansin kong nilalaro niya ang pulseras na ibinigay ko noong kaarawan niya. Salamat ulit dito, ha? Sabi niya, tila wala lang. Ngunit sa bawat hawak niya sa pulseras na yon, pakiramdam ko'y sinasakal ako ng mga alaalang hindi ko maalis. Wala iyon, sagot ko, pilit na ngumiti. Hindi ko alam kung paano pa magpanggap na okay ako. Para bang bawat galaw niya ay isang paalala na hindi ako kailanman magiging sapat. Hindi ko sinasadya, pero napalayo ako ng tingin. Sa gilid ng aking mata, nakita kong inabot niya ang braso ko, marahan lang. Pero sapat na para bumalik ang tingin ko sa kanya. Uy, parang ang bigat ng iniisip mo. Ano bang problema? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Gusto kong ipagtapat ang lahat. Ang sakit, ang pag-asa, ang takot. Pero paano? Paano ko sisirain ang mundo niya? Paano ko sisirain ang pagkakaibigan namin? Wala. Medyo pagod lang siguro sa trabaho. Sagot ko. Kasinungalingang matagal ko nang paulit-ulit na sinasabi. Ngumiti siya, pero parang alam kong hindi siya kumbinsido. Tara, lakad tayo. Parang ang lungkot ng vibe mo ngayon. Sabi niya, sabay hatak sa akin. Sinundan ko siya, kahit parang ang bigat ng mga paa ko. Naglakad kami sa kahabaan ng parke, sa gitna ng mga punong matagal ng tuyo. Ang mga dahon sa lupa ay tila sumisigaw ng kasaysayan ng mga bagay na matagal nang nalimutan. Habang naglalakad, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanya, sa lalaking mahal niya. Ang mga mata niya ay nagningning, ang bawat salita niya ay puno ng init at saya. Alam mo ba, sinorpresa niya ako kahapon. Nagdala siya ng pagkain sa opisina. Grabe, sobrang thoughtful niya talaga. Sabi niya, ang ngiti niya ay parang hindi matatanggal sa mukha. Tumango ako, pilit na ngumiti. Pero sa loob ko, parang may kumukurot, may sumisigaw. Ang mga salita niya ay parang mga kutsilyo, unti-unting sumusugat sa akin. Hindi ko alam kung paano ko pa kayang makinig, pero hindi ko siya matanggihan. Hindi ko kayang iwan siya, kahit alam kong ang bawat segundo kasama siya ay pahirap. Masaya ka ba talaga sa kanya? Tanong ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na yon. Bigla siyang tumigil sa paglalakad. Tinitigan ako. Ang mga mata niya ay puno ng tanong. Ha? Oo naman. Bakit mo na itanong? Sagot niya. Ang tono niya ay nagtataka. Dapat hindi ko na tinuloy. Dapat tumigil na ako. Pero hindi ko kinaya. Wala lang. Gusto ko lang siguraduhin. Alam mo, mahalaga sa akin na masaya ka. Kahit ano pa ang mangyari, sabi ko, pilit na bumitiw ng ngiti. Alam kong magulo ang tunog ng mga salita ko, pero parang hindi niya naisip iyon. Tumango siya, ngumiti rin. Salamat ha, ang swerte ko talaga sa'yo. Best friend kita, pero parang pamilya na rin. Sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. Ang sakit ng mga salitang yon, pero pinilit kong ngumiti ulit. Pamilya. Kaibigan, lahat ng bagay maliban sa kung ano ang talagang gusto ko. Nagpatuloy ang lakad namin hanggang makarating kami sa fountain sa gitna ng parke. Tahimik lang kami, parehas nakatingin sa tubig na dumadaloy. Sa bawat pag-agos ng tubig, parang naririnig ko ang tibok ng puso ko.
Mabilis, magulo, masakit. Alam mo, biglang sabi niya habang nakatingin pa rin sa fountain. Minsan, naiisip ko, paano kung iba ang nangyari? Paano kung iba ang sitwasyon natin? Tumigil ang mundo ko sa mga salitang yon. Tumingin ako sa kanya, pero pilit kong pinanatili ang pagiging kalmado. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Hindi siya tumingin sa akin. Nanatili siyang nakatingin sa tubig, parang may malalim siyang iniisip. Wala lang. Minsan kasi, parang ang dami kong hindi napapansin. Ang dami kong hindi naiintindihan. Pero ngayon, parang ang linaw na lahat. Sabi niya, ang tono niya ay seryoso. Ang mga salitang yon ay tila nagbigay ng pag-asa sa akin. Pero sa parehong oras, natatakot akong umasa. Natatakot akong magkamali. Anong linaw? Tanong ko ulit. Ang boses ko'y mas mahina na. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya'y puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Alam mo, minsan iniisip ko, tumigil siya parang nag-aalangan. Ang puso ko'y bumilis ng tibok, parang sasabog. Minsan iniisip ko kung may nararamdaman ka para sa akin. Pero siguro mali ako. Siguro nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang mga salitang yon ay parang nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Pero kasabay nito ay ang takot na baka bigla itong maglaho. Bakit mo naisip iyon? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Tumawa siya. Mahina lang. Pero halata ang kaba sa tono niya. Ewan, siguro kasi, minsan, parang may gusto kang sabihin, pero hindi mo masabi. Parang may bagay na hindi mo maamin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magpanggap. Pero bago pa ako makapag-isip ng sagot, biglang tumunog ang telepono niya. Kinuha niya ito mula sa bulsa, tiningnan ang screen, at biglang nagliwanag ang mukha niya. Siya na naman, sabi niya. Ang tono niya'y puno ng saya. Sandali lang ha, tatawag ako saglit. At bago ko pa siya mapigilan, lumayo siya. Hawak ang telepono, ang boses niya'y puno ng tuwa habang kinakausap ang mahal niya. Naiwan akong nakatayo, mag-isa, sa harap ng fountain. Ang tubig ay patuloy na umaagos, pero para sa akin, parang tumigil ang lahat. Ang mundo ko'y bumagsak. At sa gabing yon, habang nakatingin ako sa likuran niya, napagtanto ko na wala akong laban. Mahal ko siya, oo. Pero hindi ko siya kailanman makukuha.